Good day everyone, we are the Group 6 and we are going to discuss about the pulsed light technology. So ano nga ba ang pulsed light technology? Ito ay isang non-thermal processing na ginagamit bilang alternative sa traditional thermal treatment. Itong traditional thermal treatment na ito yung process na gumagamit ng heat. And this pulsed light technology can kill many pathogenic and spoilage microorganisms in foods including bacteria, yeast, molds, and viruses. It also involves the use of inert gas flash lamps, a gas discharge lamp filled with a noble gas, most commonly xenon, that produces a brief and dense burst of light when an electrical current passes through it, to produce short-duration, high-power pulses of intense broad spectrum of light within the frequency regions of UV, visible, and infrared light, with 200 to 1000 nanometer. It also achieves rapid microbial inactivation without significant heat that can preserve the product's quality. And in the following slides, we're going to tackle about how it works, its application, and more. Theory and principle of the method. Pulsed light or PL technology is a non-thermal method for preserving food by emitting short, intense bursts of broad-spectrum light mainly in the UV range to eliminate microorganisms on surfaces and packaging. It works through three combination mechanism: photochemical damage to microbial, DNA via UV-C light, photothermal disruption from localized heating, and photophysical stress from rapid energy pulse. Together, these effects effectively sanitize food while maintaining its sensory and nutritional qualities, making pulse light ideal for delicate product. So, ibig sabihin nito is the pulse light ay isang makabagong paraan sa pagreserba ng pagkain na hindi gumagamit ng init. So, sa halip na gumamit ng mabilisan at matinding pagsabog ng liwanag, lalo sa UV light para patayin yung mga microorganism and pahintuin yung enzyme na maaaring makasira sa pagkain. So, paano ito gumagana? So, UVC light ang pangunahing ginagamit. Ito ay isang uri ng liwanag na kakayaang sirain ang DNA ng microbes. So, kapag pinapadalhan ng pulse light ang pagkain, nilalagyan ng pulse light ang pagkain, nagkakaroon ito ng photochemical, so sa pagbabago ng chemical dahil sa liwanag. And meron din tayong photophysical stress, physical na epektibo mula sa enerhiya. So, bagamat hindi ito ginagamit, ang mabilis na enerhiya ay nadudulot sa maliit na init at pressure lamang na tumutulong sa pagpatay ng bakterya. So, bakit nga ba ito mahalaga? So, una, hindi nakakasira ang lasa, hindi nasisira sa lasa, sa amoy, o sa nutrisyon ng pagkain. Then, mainam din ito para sa mga sensitibong pagkain tulad ng prutas, gulay, o mga produkto ng mga gatas. And then, isa pang example for that ay mabilis at epektibo ang proseso ng paggamit nito, like sterile, ganon. Procedure. Pre-treatment preparation. Cleaning food sample are thoroughly cleaned to remove surface debris and reduce initial microbial load. Positioning. Sample are placed on a treatment platform ensuring they are evenly spaced and accessible to light exposure. So, ang ibig sabihin nito is meron tayo yung paglilinis ng pagkain. So, nililinis natin mabuti para matanggal ang dumi at microorganism na nasa mga surface nito, ganon. And then, meron tayo yung pag-aayos ng position. Maingat na nilalagay yung mga sample sa lalagyanan para masigurong pantay at tama yung pagkakalagay nito. And then, meron tayong system setup. Light source. A hexagon flash lamp is calibrated to emit high-intensity, short-duration pulses of light. Wavelength focus. The system emphasizes the UVC range, 200 to 380 nm, known for its germical properties. So, ang ibig sabihin din nito is
meron tayong pinagmumulan ng liwanag. So, gumagamit tayo ng xenon flash lamp na nagbibigay ng matinding liwanag para sa short time duration. And meron din tayong UVC focus. So, nakakon ito na sa UVC light, 200 to 380 nm, isang uri ng liwanag na nakakapatay ng mga microorganisms. Post-treatment handling. Packaging. Treated samples are immediately packed in a sterile condition to prevent recontamination. Further processing, depending on the product, additional steps like cooling, drying, or flavoring may follow. Then, ito naman is, meron tayo yung sa may packaging na nabanggit doon. So, pagkatapos gamitin, pinapak natin yung mga pagkain sa malinis or sterile na lalagyan para maiwasan yung muling pagdumi or magkaroon ng contamination. Then, meron din tayo yung karagdagang process. Depende na din sa uri ng produkto na maaaring gawin doon. So, meron tayong pagpapalamig, pagpapatuyo, o pagpapalagay ng lasa. Importance and application. Pulse light technology is widely used in food industry for effective microbial decontamination of surfaces on produced meats, seafoods, and packaging. It extends shelf life and preserves freshness without compromising sensory or nutritional quality, thanks to its non-thermal nature. Pulse light also supports sustainability by minimizing chemical use and water consumption. Key applications include sterilizing leafy greens, berries, and pharmaceutical packaging, controlling molds in baked goods, and decontamination meats without cooking. So, ang explanation dito ay, ang pulse light daw ay isang uri ng pagdidisinfect o pag-decontaminate sa pagkain or packaging materials gamit ang light na karaniwang ginagamit, like for example, xenon lamp. Isa itong non-thermal method, ibig sabihin ay hindi ito gumagamit ng init para pumatay ng microorganism, kaya napapanatili nito ang natural na physical na anyo or texture and lasa nito. So, ang importance naman nito is preservation and quality of the food. Dahil hindi ito gumagamit ng init, hindi nasisira ang structure ng mga sensitibong pagkain katulad ng leafy greens, seafoods, at karne. Meron din tayo yung safe sa pagkain. Effective din ito para pumatay sa bacteria, molds, at iba pang microorganisms sa nandun sa pagkain at packaging. Meron din tayong sustainability. So, nakakatulong ito sa kalikasan dahil nababawasan ang paggamit ng chemical at tubig sa proseso ng sanitation. So, application for here is sterilization ng leafy vegetable tulad ng lettuce at spinach, ganun. So, na madaling nasisira sa init. And then, pagpapahusay ng packaging ng gamot upang maiwasan ang contamination and pagkontrol ng molds sa baked goods gaya ng tinapay at cakes, and lastly, yung pagdecontaminate ng karne nang hindi ito naluluto kaya nanatiling fresh pa rin siya. So, let's proceed naman sa advantages and disadvantages of pulse light. The advantages of pulse light are it maintains heat-sensitive vitamins like C and B and essential nutrients because this technology doesn't use heat. It uses light to kill microorganisms. And preserve din ito yung color, texture, and flavor ng isang pagkain kesa sa mga high-heat methods. And also, ito ay labeled as clean processing kasi walang chemical residue ang na-introduce sa mga pagkain na dumadaan dito. And also, highly effective ito into killing molds, yeast, and pathogens like E. coli and Salmonella on surfaces. Also, ito ay rapid treatment. So, kapag mabilis ang treatment, mas mataas ang production at mas mababa ang operating cost kapag produce.
And lastly, ito ay solvent-free, chemical-free, and gumagamit ito ng less energy kaysa sa mga thermal sterilization. Mga disadvantages naman nito ay poor light penetration depth sa mga opaque packaging of foods, kaya it requires thin films or clear liquids for bulk. Pwede itong ma-degrade ang mga photosensitive compounds like beta-carotene and can cause lipid oxidation and odors in high-fat foods. High initial capital and maintenance cost din. And yung mga equipment nito like xenon lamps and power supply is expensive to purchase and replace. Approval is often product-specific and required din ang specialized operator training due to high voltage. So, dito naman tayo sa journal article which is entitled False Light as an Emerging Technology for Food Preservation, a Review under Food Safety, International Journal of Agricultural and Food Science from Sinha and Kumar 2020. Introduction. Ang pulse light technology ay isang makabago at hindi mainit na paraan ng proseso ng pagkain. Ito ay binuo bilang tugon sa kagustuhan ng mga mamimili na magkaroon ng pagkain na hindi masyadong naproseso pero mataas ang kalidad. So, the traditional na thermal processing naman ay ligtas na ito sa mikrobyo ng pagkain pero nasisira naman ang mahalagang katangian tulad ng nutrients, lasa at kulay. Sa halip na init o chemical ang gagamitin, ang pulse light ay gumagamit ng matinding pulso ng liwanag mula sa UV, visible at infrared spectrum mula 180 to 1100 nm para mag-disinfect ng pagkain at mga surface. Ang layunin naman nito ay layunin ng pagsusuring ito na ipaliwanag ang mga bagong tuklas at pag-unlad sa teknolohiyang pulse light. Tinutukoy ng mga may akda ang prinsipyo ng pagbuo ng pulso, ang mga aplikasyon nito sa pagpatay ng mikrobyo sa iba't ibang pagkain at surface nito, at ang mga hamon at direksyon ng pananaliksik para mapabuti ang kaligtasan ng pagkain. Results. Ang kakayahan ng pulse light na pumatay ng mikrobyo ay dahil sa dalawang pangunahing epekto. Ang photochemical effect. Ang UV light ay sinisipsip ng DNA ng mikrobyo kaya nasisira ang DNA at hindi na ito makakapagpaparami. And then, photothermal effect. May mabilis at lokal na pag-init sa ibabaw ng mikrobyo kaya nasisira ang istruktura nito at pumuputok ang cell. Epektibo ang pulse light sa paglinis ng ibabaw ng pagkain tulad ng prutas, keso, karne at lalo na sa mga packaging materials. Nakakamit nito ang mataas na antas ng pagbawas ng mikrobyo, halimbawa hanggang 5 log reduction. Mga benepisyo nito. Mababa ang gastos sa operasyon, kaunting konsumo ng enerhiya, walang chemical na tira, gumagana sa halos normal na temperatura, kaya hindi nasisira ang texture, nutrients at lasa ng mga pagkain. Conclusion. Ang pulse light technology ay isang makapangyarihan at hindi mainit na alternatibo sa karaniwang paraan ng pagprepreserba ng pagkain. Napatunayan na epektibo ito sa pagpatay ng mikrobyo habang pinapanatili ang kalidad ng pagkain. Dahil walang chemical basura, ito ay environmentally friendly. Ngunit kailangan ng karagdagang pananaliksik at standardized na pamamaraan para mas mapalawak ang paggamit nito sa industriya ng pagkain.